Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon siya lafik, sa ituloy natin itong hajar. At itong hajar nga, man u insanin min tasarrufihi fi malihi. Ang pagbabawal sa tao na magastos niya ang kanyang yaman sa pagbili o yung pag-i-invest o ano pa mang uri ng transaksyon. Kahit pagsasadaka mapapaloob yun dito kasi alam mo yung taong pagbibigyan niya, hindi mo pagkakatiwalaan, pansusugal lang. O di payuhan mo yung brother. Huwag ka magsadaka dyan, kilala ko yan, nagsusugal yan, sugarol yan. So pwedeng ganon. Pwedeng mapapaloob yun sa hajar. Kasi napapaloob dito lahat ng uri ng pinansyal na transaksyon. Yun nga dito, wala tu'tus sufahaa amwalakum. Huwag niyo ibibigay sa mga tanga ang inyong mga yaman. So dito pa lang, mga mga tinukoy dito yung mga tao na kumbaga hindi nila mapapamahalaan ng maayos yung kanilang yaman. Paano pa yung manluloko talaga? Kilalang manluloko, kilalang mandurugas. Mas kailangan yun. Mas kailangan na pagbawalan yung mga tao na makipagtransaksyon sa kanila. So, din may nabanggit na aya. Yung kanina, Suratul Nisa, verse 5. Ngayon, Suratul Baqarah, verse 300 at verse 283. At 282 pala. Tenga. Ay, hindi pa pala. Karugtong pa pala yun nung kanina. Wabtalul yatama. Surat Nisa verse 6 pala. Karugtong nung aya kanina. Wabtalul yatama hatta ida balagu. Hatta ida balagun nikaha. Fa in anastum minhum rushda. Fadfa'u ilayhim amwalahum. So sa kalagayan daw ng mga ulila, yung mga batang ulila, bigyan daw ninyo sila ng pagsubok. Kung matino ba sila. Kapag sila ay dumating sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Ibig sabihin, susubukan sila kung matino ba sila, kung kaya ba nilang panghawakan yung kanilang pera. Diba? Kung halimbawa darating na sila sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, sabihin na natin 15 years old. So dumating siya sa edad na 15 years old. Susubukan natin sila kung kaya nilang hawakan na yung pera nila. Pero sa ganung kalagayan, kung 15, masyado pang bata yun. So maaring mananatili yung pera sa pamamahala nung tumatayo na nila, guardian. O malapit na kamag-anak o kung sino pa man, kahit hindi ka mag-anak. Diba? Tapos kung matiyak na kaya na nilang panghawakan yung pera at maalagaan ito, kaya hindi nyo kanilang mga sarili, at matiyak na hindi sila maloloko no paman, ibibigay sa kanilang yaman nila ng buo. Pero kung hindi man, syempre inaabutan mo rin naman sila dahan-dahan mula doon sa yaman nila. Pero yung iba, madalas sa babalitaan natin, di ba, kinakamkam yung yaman ng mga ulila. Kabilang yun sa mga malalaking kasalanan. Di ba, namatay yung magulang, merong lupa. Tas ikaw, kapatid mo yung magulang ng mga bata. So kinamkam mo yung lupa ng kapatid mo. Tas hindi na napunta doon sa mga anak niya. Yun yung malaking kasamaan. Pero ito, kumbaga, malaki rin na, hindi naman kasamaan. Kumbaga magiging problema din kung ibibigay mo rin naman agad sa kanila yung lupa nila. Na hindi pa sila umaabot sa hustong edad ng matinong pag-iisip, kumbaga pagbibinata o pagdadalaga. So, kailangan yung pangangalagaan ng mapagkakatiwalaan na parang lang siya guardian o custodian, inshallah. Susubukan, kapag okay na sila, pwede na silang mahala sa pera nila. Kapag sila ay matino na, nakita ninyo sa kanilang katinuan. Fa in anastum minhum rushda. Kapag nakita na ninyo sa kanila ang katinuan, yung matino sila. Yung kahulugan ng Rashid, matino.
Napapangiti siya pag napabanggit yung Rashid Batino eh. May kambal din sa amin dati sa Davao. Actually, kasama namin doon sa Caloocan pa eh. Kambal din yun. Yung isa sa kanila, Rashid din. Yung mas makulit sa dalawa, yung Rashid. Kaya nung dumating tong kambal na to, anong pangalan nyo? Naku, Rashid din pala to. Isa naman. Sakit din sa ulo ito. So, pag napansin sa kanila, nakita sa kanila yung katinuan, pwede na bigay sa kanila yung kanilang yaman. Inshallah. Actually, ganito yung nangyari nga doon sa yung sa Suratul Kahf. Di ba magkasama si Musa alayhi salam, siya kasi si Al-Khidir. As merong pinuntahan silang bayan, nahingi silang pagkain, hindi sila binigyan. Pero nung meron ng pader na babagsak, inayos ni Khidir. Tapos sabi ni Musa alayhi salam, ba't di ka maningil doon sa ginawa nating pader? Di ba? Yung mga tao na yan, pinagdamutan na tayo, di tayo pinakain eh. Tapos nirepair mo pa yung pader, maningil ka na lang ng maningil ka ng bayad. Kasi iba naghiwalay na sila. Piniliwanag ni Khidir na nandun daw sa ilalim ng pader yung kayamanan ng dalawang ulila. At yung mga ulila na yun, matuwid yung kanilang magulang. At kumbaga, itinakda na ni Allah na makukuha nila yung yaman nila kapag dumating na sila sa hustong edad. So, ganun din na, kumbaga, ang yaman ng mga ulila ay pangangalagaan ng nakatatanda. Pero kapag nakita na sa kanila yung katinuan, inshallah, pwede nang ibalik sa kanila yung kanilang yaman. Kasi sa kanila yun eh. Ngayon kung magagastos man yung yaman, ibig ko sabihin, gagastosin doon sa ulila dahan-dahan, pwede rin naman. Pwede rin. Uy, ulila, kailangan ng panggamit sa eskwelahan, edi gastusin. Ngayon kung halimbawa, ipangnenegosyo. Yan, isa na namang yan. Pwedeng mangyari. Pwede naman. Kasi ganun yung nangyari dun sa naalala nyo yung tatlong nakulong sa kuweba. Diba? Nagdua sila, tigisa sila ng dua, tapos dahan-dahan lang bumukas yung bato na nakaharang sa kuweba. Yung isa sa kanila, ang ginawa niya, meron daw siya tauhan na may naiwan sa kanyang sweldo. At yung sweldo ng tauhan niya, isinama na niya sa negosyo niya. Kaya nung bumalik yung tauhan niya, kung naman yung parte ng tauhan niya na kikitain o kinikita doon sa negosyo, ibinigay na niya. Ibinigay niya. So pwede rin mangyayari ang gano'n, alhamdulillah. Mahalaga, hindi maapi yung mga ulila sa kanilang yaman. So hajar pa rin ang nangyari. So pinigilan natin yung mga ulila na magastos nila yung kanilang yaman. At yung naman, yung mga tanga, kumbaga. Yung mga walang kakayanan na makapag-isip o makapag-desisyon sa kanilang yaman, kung pangangalagaan ito ng ibang tao para sa kanila. So ganun din, hajar din ito. Pinigilan natin sila na magastos nila yung kanilang mga pera para sa kanilang kapakanan. Para sa kanilang kapakanan. So with the ayah, ito yung Surah Al-Baqarah 282. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ safihan aw daifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli. So usapin ito ng ng utang. So kung sa utang daw ay kung may nakita kayo dun sa isa sa mga nakikipagtransaksyon ng katangahan o kaya mahinang pag-iisip at hindi niya kayang magdikta. Yung ididikta yung isusulat doon sa kasunduan ng utang. Magdidikta para sa kanya yung kanyang guardian. Kumbaga, actually pwedeng lang, hindi lang sa utang, kahit pagbebentahan halimbawa. Yung ulila, meron siyang minanang yaman sa magulang niya, di ba? Halimbawa, sabihin natin lupa. So, alam natin lupa na yun, pag-ari na ng ulila kasi minana niya eh. At maaring hindi tayo makakapaghajar na kumbaga na yung katulad sa yaman na hawakan natin yung lupa. Halimbawang hindi natin mahawakan yung lupa kasi hindi natin mababantayan. Tapos
magdedesisyon bigla yung tao na ibenta yung kanyang lupa. Ibig ko sabihin na hindi natin siya kumbaga makokontrol ng kumpleto. So pwedeng ang magdidikta para sa kanya yung ibang tao na matino, lalong-lalo na yung kanyang guardian. Ayon sa kung ano makatarungan. Ibig sabihin dito, kasi halimbawa, yung ulila, sabihin na natin na umabot na siya sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Pero nakita natin na mahina yung kanyang pag-iisip. At meron siya nakatransaksyon na bibili ng kanyang lupa. Pero binibili yung lupa niya sa napakamurang halaga. Ngayon, itong bata, dahil mahina yung kanyang pag-iisip, yung kanyang 10 hektaryang lupa, bibilhin ng 10,000 piso. So parang papatak lang na gis sentimo per square meter. Magaling yung kausap niya mahusay Tapos mukhang dugyot pa yun. Hindi mo sukat akalain lolokohin ka yun, naharap sa kanya. Ngayon gusto na niya benta. Sige, benta ko sa iyo lahat yan. 10,000 lang. O yun, hajar uli. Pwede mong pigilan na yun. Na ikaw magdidikta kung magkano yung presyo. Sasabihin mo, hindi namin pwede benta 10,000 yan. Laki-laki yung lupa niya. 10 hektarya, 10,000. Ano kasi naswerte. Pwede yun. Yun, hajar uli yun. Hajar. Kasi lupa kasi medyo komplikado. Kasi hindi katulad ng yaman. Maring yung yaman, itatabi mo na sa bangko mo. Hindi talaga mahahawakan nung yun. Nung bata. Pero yung lupa, anytime pwede niyang pakialaman yung records nun, kuha siya ng kopya sa assessor o ano pa man. Pwede. So, ganun pa rin. Magkakaroon ng hajar dito, inshallah. Isang mahalaga sa hajar, ang unang prinsipyo nito, pagbabawalan mo yung mga tao na gastusin nila yung kanilang yaman para sa kanilang kapakanan. Para hindi sila mapinsala, para hindi sila maloko, hindi sila ma-scam, o ano pa man. Fadalat hadhil ayat ala jawazil hajar ala safihi wal yatimi waman fi ma'nahima kal jununi was sagir kal majnuni was sagir fi amwalihim. So lahat ng ito daw ay mga dalil, lahat ng mga ayon na ito ay mga dalil na pinahintulutan ng hajar sa mga tanga, sa mga ulila, at sa sino man na maaring may ganitong katangian. Katulad ng baliw at ng bata pa. Fi amwalihim, sa kanilang mga yaman. So pipigilan natin sila na gastusin ang kanilang mga yaman o ibenta. Ano pa bang pwedeng gagawin ng tao sa kanyang yaman? Bukod sa gagastusin niya ito, ipang-i-invest, ipang-bibili o pwedeng siya nga rin niya magbebenta. May kipag-swap. Yun, transaction din yun. Business na transaction din yun. Yung lupa niya, 10 hektarya lupa niya, isa-swap niya sa motor. Rusi na Rusi na tig 7,000. Pwede pigilan yan. At marapat na pigilan ang transaksyon na yun. Lala tata'arrad lidiyai wal fasad. Nang sa gayon, hindi ito mauuwi sa pag-aaksaya. Naaksaya lang yung pera niya, yung yaman niya. O kasiraan, o pagkasira. Wala tudfa ilayhim illa idha tahaqqaqa rushdahum. At yung kanilang mga yaman ay hindi maaring ibabalik sa kanila o papahawak sa kanila. Liban na lamang na mapagtibay ang kanilang katinuan. Walil waliyi an yatasarraf fi amwalihim. At sa mga panahon na ito, na kumbaga hindi pa sila napagtibay na may kakayanan na pamahalaan yung kanilang mga pera, so marapat sa guardian na pangalagaan yung kanilang mga yaman at gagastos din naman para sa kanila. Inshallah. Idadaatil maslaha lidalik. Kapag mayroong kabutihan dito. So ito yung layunin ng marami sa mga pagsasabatas. Yung tinatawag na daf'ul mafsada, pagtutulak ng kasiraan o pinsala, at yung
jadbul maslaha, pagkuha ng pakinabang. At actually sa dalawang bagay na ito, natalakay na natin ito ng nakaraan. Di ba ang layunin, kabilang sa mga layunin ng Sharia? Pigilan ng kasamaan at kunin ang pakinabang. Ngayon kung halimbawa magsasabay ang dalawa na ito pareho, anong mas magiging matimbang sa kanila? Ang pagkuha ng pakinabang o pag-aalis ng pinsala? Pag-aalis ng pinsala ang mauuna. Kasi makuha mo man yung pakinabang, kung naroon yung pinsala, mawawala ang pakikinabangan mo. Mawawala ang pakikinabangan mo. Halimbawa niyan sa... Actually, hindi pa ako Muslim, ano na yan eh. Kumbaga, kumbaga, masabi natin common sense eh. Alisin mo muna yung pinsala. Kasi nung naglalaro ko ng dati, video games, laro ko Metal Gear Solid. Merong PlayStation pa yun. may nagko-coach dun sa meron kang kunwari kasama. Sabi niya, ingatan mo yung kilos mo. Hindi porke merong makukuha, kukunin mo na, tingnan mo muna yung paligid mo. Baka makukuha mo nga, mamamatay ka naman o mabawasan yung buhay mo. Kasi di ba pag binabaril ka sa video games, hindi ka naman mamamatay, bigla mabawasan yung buhay mo. Sabi, tingnan mo lang. So yun nga, di ba? Di ba meron doon makukuha, may makukuha ka doon, bala. Pag pupunta ka doon, mangangalahati yung buhay mo, may bala ka nga, kalahati na lang buhay mo. Ngayon pag masalubong mo pa yung kalaban, di ubos na yung buhay mo. Pag gano'n, wag mo na lang daw kunin. Gano'n din sa gano'n din sa Islam. Halimbawa, tingnan mo yung pareho, yung pakinabang at yung pinsala, at unahin mong tanggalin ang pinsala, inshallah. Meron kang mapapangasawa, babae. Alam mong may gusto talaga sa'yo. Lahat ng katangian na gusto mo sa babae nasa kanya. Liban na lang sa isang bagay. May saltik. Asawahin mo pa ba yun? Lahat na pakinabang eh. Pero dahil mauuna yung pagtanggal ng pinsala, hindi mo na asawahin yun. Diba? O, asawahin mo nga. Masaya ka naman, diba? Pero inahampas ka naman ng tubo. Huwag na lang. Alisin mo yung pinsala, inshallah. Alisin mo na ang pinsala. Ngayon, merong iba't ibang uri ang hajar. Merong iba't ibang uri ang hajar. Yung una dito, al-hajar limaslaha al-mahjuru alayhi. Limaslahatil mahjuru alayhi. Ang hajar para sa kapakanan ng pinipigilan. At yung pangalawa, al-hajru alal insani limaslahati gayrihi. Ang pagpigil sa tao para sa kapakanan ng iba. So parehong hajar na matuturing. So halimbawa merong dalawang magtatransaksyon, magbebentahan. Yung seller at saka yung buyer. Yun na yung sample natin. So yung una, yung buyer yung pipigilan natin. Pangalawa, yung seller yung pipigilan natin bilang halimbawa. So doon sa una, al-hajru limaslahatil mahjuru alayhi. Yung hajar, pagpigil sa tao na, kumbaga, para sa kanyang kapakanan, na hindi niya magagastos yung kanyang yaman. Kal-hajru ala-sabiyi was-safi wal-majnun. Katulad ng pagpigil natin sa bata, sa tanga at sa baliw na gastusin nila yung kanilang mga pera. Yung kapakanan para sa kanila. Kumbaga sila yung pinipigilan natin na mapahamak. Sila yung pinipigilan natin na mapahamak. At yung dalil dito yung kanina, na ayat doon suratul Nisa, wala tusufahaa amwalakum. Huwag ninyo bibigay sa mga tanga yung inyong mga yaman. Ang yaman dito na tinutukoy, kaya pala ito naging amwalakum. Yaman ninyo, di ba? Na actually, yaman ito ng mga ulila. Yung tinutukoy dito primarily. Pero ibig sabihin din dito kasi, hindi lang yung minana nila kundi pati pera na ibibigay ninyo sa kanila bilang tulong. Bilang sadaka. Huwag na ibibigay sa kanila basta-basta. Kaya naalala ko bigla pala ngayon yung naalala niyo yung biglang lumabas sa Imbornal? Di ba? Yung sa Makati, biglang lumabas sa Imbornal. Tapos bibigyan daw ng DSWD ng 80,000 pesos. So ngayon ang daming nag-react.
Tama lang naman yung agam-agam ng mga tao. Bakit mo ibibigay yung 80,000 sa hindi naman marunong mamahala ng pera? Pero tiniyak ng DSWD, sabi nila, hindi naman yan ibibigay ng cash. Ibibigay daw yan bilang livelihood. Livelihood, tapos yung halimbawa tindahan ibibigay sa kanya, i-assist din naman siya ng DSWD para mapamahalaan yung tindahan. Tama naman kung ganon. Yun yung tinutukoy ng Amwalacom. Kaya siya naging Amwalacom kasi magiging pera na pangkalahatan nito na ibibigay sa sino mang tanga. Sino bang walang kakayanan na mag-isip. So pwede lang bigyan ng pera, pagkatiwalaan sa pera, na bibili ka sa kanya, makikipag-transaction ka sa kanya, mag-i-invest ka sa negosyo niya, magpapautang. Pwede din, magpapautang ka sa kanya, makikipag-swap ka sa kanya, ano pa ba, magbebenta, bibili, at lahat-lahat. Dapat sa matino lang. Matino. Hindi pwede sa hindi matino. Ngayon yung pangalawa, ang pipigilan mo yung tao na makakapinsala sa iba kapag makikipagtransaksyon sa kanya. So itong ginagawa natin pareho. Pipigilan natin mga tao na makipagtransaksyon sa hindi mapagkakatiwalaang tao. Yung hindi mapagkakatiwalaang tao, pipigilan din natin na makipagtransaksyon sa iba. Hajar, pareho yun. Dahil dito, magiging wajib ang hajar kapag mayroong matinding pangangailangan dito. Kasi kung hahayaan mo lang yung mga tao, di ba? Bawa tayo, naloko tayo. Tapos hayaan natin yung mga tao na maloko rin. Kasi iniisip natin, minsan ganun yung tao eh. Mararanasan nyo rin yung mararanasan ko. Makakaganti na rin ako, hindi lang ako naloko. Maling mentalidad yun eh. Maling mentalidad yun. Bawa, yung kalsada merong lubak. Doon, nadali ka ng lubak, tumigil ka pa eh. Nadali ako ng lubak, chinek mo pa yung motor mo, may sira ba? May isa pang motor, dumaan sa lubak, tuwa ka oh. Buti nga sa'yo. Hindi ganun. So dapat na biktima na tayo, wag na tayong matutuwa na mabiktima pa yung iba. Gawin na natin dapat gawin. So ito na nga. Pwede rin natin pigilan yung mismong tao na makakapagdulot ng pinsala. Either sino pa man sa kanila, buyer man o seller. Pero dito nga sample natin, halimbawa, yung buyer yung masama. So doon sa unang sample, yung seller yung pipigilan natin. Yung seller. Ngayon dito sa pangalawa, yung buyer yung masama. At dito yung buyer na naman yung pipigilan natin. Kasi siya na yung pinipigilan natin para sa kapakanan ng iba. Para sa kapakanan ng iba. Al-hajru alal insani limaslahati gayrihi. Ang pagpigil sa tao para sa kapakanan ng iba. Kal-hajru alal muflis. Pipigilan natin yung isang tao na lugi. Lugi na siya talaga, bankrupt. Bankrupt. So yung tao na ito, alam natin bankrupt na. Tapos, mangungutang pa. So siya mismo sabihin natin, huwag ka na mangutang. Kasi wala ka naman pabayad sa utang o halimbawa, tapos yung inuutang pa niya, halimbawa, walang katiyakan kung saan ba niya gagamitin. Sasabihin niya pang ninegosyo niya, alam naman natin, palpak siya magnegosyo. Sabihin natin sa kanya, wag ka nang mangutang, lalo ka lang mababaon sa utang. At yung taong nagpapautang, ganun din, mapipinsala. Fayumna'u min at-tasarrufi fi malihi li'alla yadurru ashabad duyun. So, hindi na natin siya pautangin o haharangin natin, pipigilan natin yung pangungutang niya nang sa gayon hindi mapipinsala yung magpapautang. Wal hajru alal maridi maradal maut fima zada ala thuluthi min malihi lihaqqil waratha. So ganun din, halimbawa merong naghihingalo na, tapos sinahati na yung kanyang mga yaman. Nangyari ito sa kay Saad bin Abi Waqqas. Nung, kumbaga, nagkasakit siya tapos nag-aalala siya baka mamamatay na siya. Sabi niya, pwede ko bang ipamana yung kabuuan ng aking yaman sa mga Muslim? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't wala kang ititira sa mga anak mo? Magtira ka para sa mga anak mo. Nagtawaran pa nga sila
hanggang sa sabi niya kalahati, hindi pwede. Sabi Abi Waqqas, 1/3. O sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1/3 ibibigay niya raw sa ano? Ibibigay niya raw sa mga Muslim. So 2/3 matitira. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige pwede. Pero masyadong malaki pa rin yung 1/3. Pumayag siya pero kung tutuusin malaki pa rin yung 1/3. Kasi ibigay mo lahat, mas dapat mong ibigay ang lahat sa mga anak mo. Pero yun nga, kung marami naman siyang yaman, kasi sabi na Abi Waqqas, kabilang si pinakamayayaman ng mga Muslim eh. Kung 1/3 nga iiwan niya sa anak niya, o 2/3 bibigay sa mga Muslim, malaki pa rin kung tutuusin. Kaya pinahintulutan na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinasabi dito, na yung may sakit na naghihingalo, ay pipigilan natin na ipamana niya ang mahigit, kumbaga 1/3 ng kanyang yaman sa iba. Hindi pwedeng lalampas sa 1/3 ng yaman niya ipapamana niya sa iba. O ibig sabihin pwede rin hindi pwedeng magiging mas mababa pa sa 1/3 yung mamanahin ng kanyang mga anak. So hindi pwede rin natin pigilan, kadalikal abdu yuhjaru alayhi lihaqqi sayyidihi. Fala yasuh tasarrufuhu bigayri idni sayyidihi. So yung alipin daw, diba yung alipin, gagastusin niya yung yaman na hindi naman kanya. Kasi yung lahat naman ng yaman ng alipin, yaman din ng amo niya eh. Yung alipin, bibili ng kabayo. Gusto niya yung kabayo. Siya naman yung gagamit o yung amo naman niya ang gagamit. Iniisip niya, di ba? So, hindi pwedeng basta-basta lang siyang gagastos ng pera ng amo niya, liban na lang sa pahintulot ng kanyang amo. Alhamdulillah. So parehong pipigilan natin yung parehong panig ng transaksyon ay pwede natin pigilan. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.